So, side natin. So, good afternoon po. Morning. Ay, good morning po. Uy, afternoon na. Morning Ay, pa. morning. Good morning po. Ako po si Janelle Sharmanda Dabaros. Ang mag-interview po sa inyo. So, bago po tayo mag-start, mag-video recording po tayo. Okay lang po ba? Oh. Tapos, bago po tayo mag-start, tanong ko lang po kung ilang years na yung parents po sa ibang bansa. Si mama ko po ay, magsi 6 years. 6 years. Tapos si papa ko, 22 years. 22 years. So, to start, pwede mo bang i-share yung mga experience mo as a college student ng both parents working overseas? Mga experiences mo. Like, Yung parang nahirapan ka ba? Ganon. Yung mga positive, negative. Kasi positive, mas gumaan yung ano nyo, financial nyo. Pag negative naman, nag-stress ka, ganon. ang negative po doon kasi mas nape-pressure po ako. Kasi parang mas mataas yung expectation nila sa akin na nag-aaral. At ang positive naman po is, yun nga po, mas magaan sa financial. Mas magaan financially. Financially, sabi mo magaan financially, parang nabibigay na ba nila yung wants, needs mo, gano'n? Paanong parang financially stable ka rin? In what way? Food ba? Wants ba? School? Needs. Needs? Pwede mo ba i-elaborate kung anong mga parang financially stable ka ba sa na kumakain ka ba? Nakakakain ka ng 3 times a day? Ganun. Pwede mo ba ikwento or ano sabihin? Pag may gusto po akong ganun, na bibigay naman po nila. Tapos, yun po, pag gusto kong kumain sa labas, yan, okay naman po. And na, bibigyan naman po nila. So, ano pa yung mga iba mong positive experiences bukod sa financially stable ka? Parang paano nakatulong or paano naka-impact yung pagiging OFW ng parents mo sa'yo as a person? Parang mas naging independent ka ba or mas naging mas na-inspire ko. Mas na-inspire ka mag-aral. About independence, hindi naman yun naging factor. Ganun. Ano po kasi ang hindi ako masyadong dumedepende sa isang tao. Kaya okay lang naman po sa akin lang. So parang lumaki akong hindi dumedepende sa So, independent. Naging independent. Independent. Sa ano naman tayo, negative, na ano ka naman, na feel mo na inabandon na ka, gano'n. Hindi naman. Kasi naiintindihan ko naman po yun. Pero at times, so feel mo ba na mag-isa ka lang, gano'n, lonely, sila sa ibang bansa sila? Minsan po, oo. Hindi naman po kasi yung naiiwasan. Sino bang kasama mo sa bahay? Yung sister ko. Sister mo. Dalawa lang kayo. Saka yung asawa at anak ko. Oh, okay. So, relative mo din yung kasama mo sa bahay. Parang, ano naman yung role mo ngayon sa bahay niyo? Parang dumagdag ay marami ka bang household chores, ganun. Dahil nga, syempre, di ba, usually, parents yung gumagawa nun. Kunyari, yung mama mo, siya yung nagluluto, naghuhugas, minsan. Doon naman sa sitwasyon mo, parang, ano ba, napunta ba sa yung ibang mga responsibilities? Nadagdagan ba yung responsibilities mo? Ganun. Sakto lang naman po, kasi naghahati kami nung kapatid ko ng gawain sa bahay. Sa ano kapag communication niyo ng parents mo, nahihirapan ka ba dahil sa time difference, gano'n? Hindi po. Magkapareho lang po kasi yung sa singing ko. Asia din kasi pala. Parehas. So, yun, kahit na hindi kayo, ay kahit na same ng time difference, no? Nakakausap mo ba lagi yung parents? Opo, parents. Sa mama ko lang po. Okay lang.
Okay, kaya kung ano lang sabihin mo lang kung ano yung gusto mong sabihin. Hindi ka namin pipilitin na. So, ano ba yung nag-worry ka din ba sa safety niya, sa health niya? Kasi syempre hindi mo siya kasama. Opo, syempre. Lalo, lalo pag marami siyang ginagawa doon, tapos papagalitan pa siya ng amo namin. Anong nararamdaman mo kapag gano'n? Malungkot. At the same time, nag-worry. Kasi pag nandito siya, nakikita namin siya, alam namin yung ginagawa niya, pero doon hindi. So, yun, yung worriness mo na yun, or yung kalungkutan mo na yun, paano ka naapektuhan? Kunyari sa pag-aaral mo, gano'n, parang nasa-stress ka ba na iniisip mo ganito, aawa, or nalulungkot? Um, hindi po masyado kasi pag nag-aaral po ako, parang binablock ko sa isip para hindi maghalo-halo yung emosyon na nararamdaman ko. So, parang yan ba yung isang coping mechanism mo? Para hindi ka maapektuhan, parang hindi mo muna papansinin yung na factor. So, bukod doon sa parang hindi mo siya muna iisipin, ano pa yung ibang ginagawa mo para maibsan yung nararamdaman mo? Lumalabas ko ng ba? Lumalabas ka ba? Sino sama mo, friends mo ba? Yung gawa ko. Yung may boyfriend. Yung pagkaano ng parents mo, OFW, naapektuhan ba yung paano ka mag-care sa ibang tao? Nabanggit mo kasi na may jowa ka. Parang mas nagki-care ka ba sa kanila or less affectionate ka sa kanila, sa kanya? Mas nagki-care ka. Mas nagki-care. Bakit? Hindi, kasi di ba, since wala yung parents mo, parang Dahil hindi nila hindi nila, naibibigay parang yung... hindi nila naipakita kung paano. Hindi naman sa hindi naipakita, parang first hand, physically na eh. Syempre, di ba, iba pa rin yun kapag kasama mo siya in person. Like, yun nga, maipakita niya kung paano gano'n ka niya kamahal, gano'n. Naapektuhan din ba yun sa kung paano mo pakitunguhan or i-build yung relationship mo sa or Hindi naman. hindi naman. Ano naging effect na rin? Like, syempre sa jowa mo, mas nag-care ka sa kanya, ano ba? Um, parang... Paano? Sige, it's okay. Kung paano ko lang din pahalagahan yung pamilya ko, ganun po. Ganun ko din pahalagahan yung jowa ko. Sa ay na-mention mo pala kanina no sa academics mo na binablock mo muna yung mga iniisip. Yung bang fact na nasa ibang bansa yung both parents mo, um, naging inspiration ba yun sa'yo or motivation or parang nagiging isang uh, bumabagabag sa isip mo? Ginawa ko po siyang motivation para may bunga naman po yung paghihirap nila. Pwede mo pa bang i-explain kung bakit? Bakit ka na-motivate lalo? Kasi po para may bunga yung paghihirap nila dun, para hindi naman masayang, para hindi ako maging failure sa kanila. Hindi, parang academically, ano ba? Napa-pressure ka ba? Opo. Bakit? Bakit ka napa-pressure? Kasi parang ako lang yung if papalarin, parang ako lang yung gagraduate sa aming kapatid na 4-year course. Kaya parang sa akin, Parang sa napunta yung Opo. responsibility. So, talking about responsibility, may mga additional ka bang responsibility sa bahay nyo, aside sa mag-aral, ganun? Meron po yung sa pag-aasikaso sa bahay. Tsaka minsan ako yung
aalaga sa pamangkin. Yung nag-aalaga sa Pamangkin. pamangkin sa relative mo. So, paano yun naka-ano sa'yo? Parang yung experience na yun na nag-aalaga ka sa pamangkin mo or may gumagawa ka ng gawain bahay, paano yung nakaka-apekto sa'yo as a student? Nahirapan ka ba or challenging ba? Nakaka-overwhelm? Nasa time management na yan. Sa time management. Kaya mo namang i-manage yung time. Paano mo natutunang i-manage na yung time? Parang pag wala po akong ginagawa, ganun. Or kapag tapos ko na yung mga activities ko, doon ko po ginagawa yung mga gagawin ko sa bahay. Or doon ko po aalagaan yung pamangkin ko. Ganun po. So, syempre sa academics, kahit hindi actually sa academics, kunyari merong mga events, ganyan, or graduation, kunyari, naiinggit ka ba na nakikita mo yung iba na merong ilang kasamang parents, tapos ikaw mag-isa, or umuwi ba sila pag may milestones? Um, Parang naisasakto naman po kasi Naisasakto. kapag uuwi sila. Pero kapag wala sila ganun, tapos kunyari may nakita ka, magkakasama sila, kakapamilya, Ako, siyempre meron pa rin yung inggit. meron pa rin. Hindi yan mawawala. Kasi mas masarap sana sa feeling na ma-achieve yung isang bagay pag nandiyan sila sa So kapag ganun, kapag nafe-feel mo yun, ano yung ginagawa mo na lang? um, inaano ko na lang, iniintindi ko na lang. Kasi alam ko naman na pumunta sila sa ibang bansa para din naman sa kabubuti na. So, gusto ko ding itanong, syempre, sinabi mo na meron kang mga negative experiences din, may positive experiences ka din. So, sa negative experiences, kagaya nun, di ba, nainggit ka ganyan, na apektuhan din ba yung emotional or mental health mo? Opo. Paano? Pwede mo ba i-explain? Kahit konti. Kasi pag na ano, pag ano, pag pag sobra na yung lungkot, ganun po. Parang maghalo-halo na lahat ng iniisip ko, ganun. Tsaka, lalo na pag sobrang stress na, hindi ko na talaga kayang mag-concentrate sa studies ko. Kaya, magpo-pause muna ako. And then, mag-iisip-isip kung anong gagawin, kung ano yung iisipin. Para mabawasan yung Bukod doon sa uh, naapektuhan ka emotionally and mentally, naging factor din ba yung pagiging OFW ng parents mo? Kung, for example, naging introvert ka ba or in-isolate mo ba yung sarili mo sa ibang tao? Ganon. Or mas naging extrovert ka? depende sa nakakasama. Pero may mga times din ba na parang nafe-feel mo na mag-isa ka lang, isolated ka, na lonely, gano'n? Hindi naman. Hindi naman. So parang, paano ngayon nga rin, syempre yung okay naman yung relationship mo ng mom mo, di ba? So paano yun, pero nasa ibang bansa siya, hindi na siya kasama. Paano yun, naka-apekto naman sa kung paano mo i-maintain yung relationship ninyo ng girlfriend mo or ng ibang family mo dito or ng classmates mo? Ano? Parang paano naapektuhan yung pag-build mo ng relationship or pag-maintain ng relationship? Hindi. Sanay na po kasi ako. Bata pa lang po kasi ako. Wala na. Sanay. Parang nasanay na lang. Sige, okay lang.
May iba ka pa bang experiences na gusto i-share sa akin? Kahit ano lang, kunyari, um, may mga challenges ka pa ba? Aside doon sa parang pressure ka, gano'n. Wala naman. So, ano pala, yung, yun nga, yung situation na yung parents mo nasa abroad, parang na-frustrate ka ba or na-disappoint ka na nandun sila, tapos dito ka, hindi mo sila nakakasama? Hindi naman po. Kasi, yun naman po yung yun naman po yung laging pinapaintindi sa akin ni mama. Na ginagawa niya po yun para sa amin, para sa akin. Kaya, simula noon, parang hindi naman ako nakakaramdam ng frustration or disappointment na wala siya dito. Kasi naiintindihan ko. Naiintindihan. So, parang may times din na rin ako nag-usap kayo, nakakomfort ka din niya, ganon. Opo. Meron naman. And how does that make you feel naman kapag na kahit na andun siya, nakakomfort ka pa din niya at times? Magaan po sa pakiramdam. Saka at the same time, parang nafe-feel ko na talagang love ako ng mama ko. Kasi kahit na nasa malayo siya, na kahit na siya yung talagang mag-isa doon, ako pa rin yung iniintindi niya. So, dahil ganon, na, na nafe-feel mo na pinaglalaanan ka pa din niya ng oras. Ganun. Ano naman yung parang gusto mong igante, kumbaga, sa ganong ginagawa ng mama? Ito po, pag-aaral ko, tsaka yung pag, pagtawag ko sa kanya, ganun. Kasi malaking bagay na po sa kanya, yung ganun. Yung maalala lang siya, ganun. Malaking bagay na po sa kanya. So, kung wala ka ng ibang gusto i-share, okay na, tapos na yung interview natin. Gusto ko lang mag-thank you sa time Thank you. and sa pag-consent, syempre. So, end ko na yung video. Thank you.